Nag-iinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Kamusta mga sausawero at sausawera? Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Sa Ukrayan, ready na rin ba? At para mas enjoy ang kwentuhan, eto si Han. Hi, Chang Ami! Nako, kami rin dito, ready na! Sausawa na! Saan tayo? All face to face na! Gusto mo bang makisawsaw tayo ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Pag mong talikuran, harapin mo face to face. Mga kapatid, kayo po ay nakatutok sa nag-iisang talakserye at Barangay Hall on Air, kung saan po pinag-uusapan ang mga tunay na problemang dagdag pahirap po sa ating mga kababayan at syempre pa, kasabay ng pagharap po sa mga suliraning ito ay ang aming pagpupursige na talaga namang masolusyonan ang lahat ng ito dahil kami po ay handang makinig at tumulong sa inyo. At ako pa rin po ang inyong Chang Ami na lagi nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Binabati lang po natin ang ilan sa ating mga sausawero at sausawera. Aba, ito, galing pa ng Clybourne, LA, California. Ang sosyal naman. Kamusta po sa Huertas family? Maraming salamat sa lagi po ninyong pagsubaybay sa aming programa. At kung laging humihiyaw at talaga namang hindi mapakali ang mga sausawero at sausawera, abay dahil yan sa hindi magpaawat na paborito ng lahat. Walang iba kundi si kapatid na Hans Mortel. Naku, Chang Ami, parang hindi naman yata lahat gusto ko. Meron bang ilang-ilang hindi, pero wala akong care sa inyo. Basta kami dito, masaya, marami kaming natututunan kasi kasama namin ang trio Tagapayo! Kaya kahit yung iba hindi ako like, itong tatlong to, super like ko talaga. Siyempre pa, kasama po natin ang Chief Public Attorney ng Public Attorney's Office. Aba, walang kapaguran ito. Naku, tulong ng tulong ng tulong. Yun po ang alam niyang gawin. Chief Public Attorney, Persina Rowena Acosta. Ito din, isa pang tulong ng tulong ng tulong ng tulong. Wala rin ibang ginawa kundi tumulong. Diyos ko, ang amin pong spiritual advisor, Father Jerry Tapiador. Naku, meron pang isa. Ito naman, help ng help ng help ng help. Parang ganoon din yun, di ba? Kasi nga po, ito naman talagang tatlong to. Talagang walang sawa. Siyempre, hindi nyo pa nami-meet yung ikatlo. Ang ating resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Tatlong tagapayo, tatlong tumutulong. Abangan ang mga matututunang aral sa kanila mamaya. Kaya dapat like nyo din sila. I'm sure, eto pang isang like nyo, Chang Ami Perez! At like ka rin naming lahat, Hans. O, eto na. Aba, teka muna, hanggang ngayon may hangover pa? Pero teka, bakit sa sapak, sa bunot at sa sipa? Teka, ang magkakainuman mula sa tagay abay humantong sa hipuan. Ano ba ang matinding naging away nyo? Yan ang ating face-to-face issue of the day. Dahil dun sa jowa ko nga, binabastos niya, sinihipo-hipuan niya, sinampal niya ako, pinuntok niya ako, ayan pa nga, oh. Oo, alam ng mga tao dito na gano'n, ba't ikaw laging ginaganon yun? Sasabunutan ako, tapos sinasampal ako. Ipinagtanggol naman ni Jonah ang sarili at sinabing hindi niya hinipuan ang lalaki at hindi niya yon gagawin kailanman. Hindi kailanman sinenyasan ko o hinipuan ko yung jowa niya. Hindi niya boyfriend yun. Walang kwentang tao dahil nagpamigay siya ng anak. Ito, tatandaan mo. Pag nakita kita at nakaharap kita, gusto kong pilipitin yan, laig mo, tandaan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Wala akong pakialam sa inyong tatlo kahit magtulong-tulong pa kayo. Hindi kayo makakawalan sa akin. Isa pa, wag mo akong pagbibintangan. Ang kapal ng mukha mo. Nang dahil sa hipuan, iyan ang isyong ating masasaksihan dito lamang po sa Face to Face.
Mga ka-face-to-face, simulan na po natin kaagad. Tawagin natin ang nagrereklamo laban sa kanyang kainuman na nanakit sa kanya at nanghipo naman daw sa kanyang boyfriend. Narito po si Elizabeth Bet Mergiliano. Pasok! Ano po ba ang nangyari? Kayo ay nagiinuman, nag-e-enjoy. Sino po ba ang kasama niyong uminom? Si Jonah po, yung jowa ko, nakalibin ko. At saka si Jason. Ngayon sabi ko, trip-trip lang. Oh. Pero walang bastusan na, katuwaan lang, inuman, ganon. Nung malapit ng ano yung iniinom namin, biglang nagsesenyasan silang dalawa. Kumbaga, sinesenyasan ni Jojo, ni Jonah, na ano daw, sabi niyang ganon. Tapos, sabing ganon naman ito, kumbaga, tumitingin siya sa akin, kinikindatan. Parang totoo na hindi ko maintindihan kung may relasyon silang dalawa eh. Tapos, ang ginawa ko, para malaman ko yung totoo, sabi ko, mahal, bumili kang alak. Sabi ko, kinumpronta ko si Jonah muna. Eh, naman pala eh. At binabastos mo naman si, parang sabi ko, usapan natin, huwag tayong walang bastusan. Eh, ang ginagawa mo, ginaganon mo, hinihipo-hipo mo. Eh, kasi ganyan lang ang pagitan niyo. Ganyan lang. Pinabaliwala ko yung ginagawa mo sa kanyang panghihipo. Dahil sabi mo, Dax. Sabi ko, alam ko, malaki. Kaya hindi ko nga siya basta mabitaw-bitawan. Sinampal niya ako. Tapos didinakma ako naman Kayo siya. po ba ay dati nang nagiinuman? Pag nagkain lang po kami. Pero kayo-kayong magkakasama. Oo, magkaibigan At naman tuwing kami. umiinom kayo, ganito lagi ang sitwasyon? Eh kasi nga yan, kumbaga manyak. Lalo nang pag magandang lalaki yung nakitang kasama ko. Gaganyan niya, Matagal na kayong iniikuan niya. magkakilala. Oo, kasi nag-ano siya, kumbaga, inaanak siya nung pinsang kong boy, inaanak siya. Okay. Ngayon, hindi ko naman alam na ganun siya. O, dahil kasi nung una, Bading si Jonah. Oo, bakla siya. Okay. Akala ko pinag-uusapan natin ay babae. Bakla siya. Okay. Pero mukha siyang halimaw. So, okay. Matapos kayong nag-inuman nung gabing yon, paanong nangyaring nagkapikunan, Ayun na, nagkasampalan? Yung yung pagsampal niya sa akin, ginanong ko nga siya ang bigat ng kamay niya. Nauna Tapos, siyang nanampal sa inyo. Oo, sabi, ano ba pakailan mo? Sabi, ikaw kumbaga yung sinasabi niya sa akin, kung kanino daw ako Siyempre, ang sakit nun. Sabi ko, pala naiinggit ka lang kasi marami akong kasakasama na nagmamahal sa akin. Yung ginawa niya sa akin ay May malaki mga nga basa yan pa kayo. Pati yung dito ko nga, masakit-sakit Sinipa pa. kayo? O, Tinadyakan? tinulak ako, bumagsak ako dun sa Hindi nyo ini-report sa barangay? Hindi, pinag-isipan ko muna nung pabarangay ko siya. Okay. Sabi ko kasi, kaibigan ko nga. Nung nakita kong may nahirapan akong huminga, tapos may pasa ako, yun, tsaka ako nagpabarangay. Anong sabi sa inyo sa barangay? Sabi, bakit mo lang ngayon dito to? Ni-report? Ni-report. Sabi ko, kasi nagdadalawang isip po ako kasi magkaibigan nga po kami. Pero gaano katotoo na binugbog din si Jonah ng boyfriend mo? Ito po, kasi nung nagkasakitan na kami, di dumating na siya. Sabi, anong gulo to? Sabi ko, mahal, sabi ko, sinaktan niya ako. Sabi niya gano'n, sabi, palang bakla ka eh. Hindi ko nga yan inaano yung mahal ko yung jowa ko. Tapos sinaktan mo, sinuntok ngayon siya. Kaya Pinagtulungan? O hindi naman? Hindi naman siya pinagtulungan. Kumbaga, ako yung sinaktan niya. Sabay, gumanti lang yung yung sawa ko sa kanya. So sa makatuwid, nung nagpunta sa barangay, inireport mo, ipinatawag ba sila? Gusto ipatawag sila. Sabi ko, ako na lang. Ibablatter ko na lang po sa inyo. So parang Pero kung- pinablatter nyo na lang? Opo, kasi kung ano man mangyari sa akin, nakablatter po yan. Pero Para alam. Meron Para may record. Opo, may tama ako. So matapos yung naging gulo na yon, nagkikita pa ba kayo ni Jonah? Magkakasalubong kami, pero lagi niya ako tinatraidor eh. Pag nakatalikod ako, naandyan yun, sinasampal niya akong ganyan. Tapos sabi ko, Bakit? Pagpatuloy mo yan, ginagawa mo sa akin. Tapos sabi, pumapayag ka ng ginaganyan-ganyan ka. Sabi ko, mabait to. Sabi kong ganun.
kaya ko pa. Tapos, pag nakatalikod uli ako, sasabunutan niya ako. Yung kamay ko kasi, ayoko makakasakit dahil mabigat ko eh. Shot putter to, discus throw, javelin throw, ayoko mananakit. Yung sergeant kasi, tagapatahimik ako sa school noon. Pag ganyan ko dun sa lamesa, lumusot yung kamao ko dun sa lamesa. Patawarin, nakakatakot Kaya naman. ayoko kung iniingatan ko lang yung ano So, ko. kumbaga, kinokontrol niyo pa rin Kinokontrol po ko yung galit ko yung kasi- galit ninyo. Eh, ano naman Dahil- daw ang dahilan ni Jonah? Bakit kayo parang pinipiko ng ganun? Kasi hindi nga ako lumalaban sa kanya, kaya niya ako ginaganon palagi. So, parang pinipilit niya kayong Pinipilit niya magalit talaga ako para magalit. makagawa kayo ng hindi maganda. Yun nga, ganun nga. Mga kapatid, narinig na po natin ang kwento at galit at sama na loob ni Ate Elizabeth laban sa kanyang kainuman na nanghipo at nanakit pa daw. Ngayon, haharapin na po ang kanyang pinaparatangan. Narito po si Jonah de los Reyes. Pasok! Jonah, sandali! Sandali! Jonah, sabi mo ayaw mong manakit. Ay! Nanggigigil ako eh. Sandali lang. Ang sabi mo ayaw mong manakit. Sige. Ngayon mo sabihin lahat ang sinasabi mo. Ngayon mo sabihin. Na niroromansa ko yung jowa mong pangit. Ay, hindi Ha? pangit. Ang Na pinag-aano niroromansa ko, hoy! Huwag kang hangali, kailan di ko pinagsasahan yun. Dahil kung tutuusin, matagal lang dumadaan sa amin yung jowa mo, ano ginagawa? Ano dumaan, Sinasabi diba? mo ako ng Mas mo, diba? Hindi mo Mas siya mo. pinapatulan kasi. Hindi mo na Sandali siya- lang, sandali lang. Jonah, diretsahang tanong, hinupuan mo ba yung boyfriend niya? Ba't ko iba yung jowa niya? Eh, Pangit ang jowa niya. Itutuloy po natin ang face-off ni na Ate Beth at Jonah sa pagbabalik po ng face-to-face. Tutok lamang po mga kapatid. Sandali lang. Kaibigan kita. Kinukwento ko sa'yo ang karanasan ko. Hindi ko naman pala alam na napaka-chismosa mo. Dahil Hindi ako bakit ang chismosa bunga kasi nga sa'yo mo. nagmula. Oo nga. Sa'yo nagmula. Round ako. Round ako. Sa'yo nagmula. Ang mga problema Dahil kaya akong argabyado dyan, sampan, sa bunot. Sinasalag ko lang yun eh. Ay! Sandali lang. Yay! Yay! Mga kapatid, kayo po yung nakatutok sa face-to-face at nasaksihan po natin kanina ang lahat ng sumbong ni Elizabeth. Sasagutin lang ni Jonah ang ilan sa mga ibinabatong paratang ni Beth. Kayo ay matagal nang magkakilala. Opo. Madalas kayong nagiinuman. Bihira na po kapag ano lang po, wari po, trip niya, trip ko. Tara, inuman tayo. Go naman po Bakit kaming nung dalawa. gabing yun, ganun ang trip-trip nyo? Hindi, nagiinuman po kami. Noon, ewan ko, siguro po, na-misinterpret niya po. Kasi lasing na po siya, nakainom na ako, nakainom siya. Siguro po, na-misinterpret niya yung ganun. Pero sa akin naman, dead man lang po ako doon. Nainis na ako doon. Bigla niya akong, kinupronta na, ikaw nilalandi mo jowa ko, ikaw nilalandi mo jowa mo. Talaga naman kasi harap-harapan. Kasi nga, na-misinterpret mo nga yung ng jowa mo sa akin. Hindi ko naman alam na gano'n na ano eh. O, diba? Magkaibigan tayo, di ba? O. Ay, di ba, magkaibigan na nga tayo. Ibig sabihin, alam mo na. Ba't kailangan pa akong pagbintangan na misinterpret mo yung ginagawa ng jowa mo sa akin? So, hindi Nakikita ko totoo nga kasi. na may gusto ka Wala sa akong boyfriend jowa niya. Kasi kung tutuusin, yung ate niya, kinakapatid ko, magkakagusto pa ba ako doon? Gano'n nakatagal Bago kayo lang may po relasyon? sila. Matagal na kaming magtropa kasi ano nga kaibigan. Ngayon nag-ano lang develop, magti 3 months pa lang kami nagka-developan lang. Gaano ka Magmamahal. totoo, Jonah, na tuwing dumadaan si Ate Beth, sinasabunutan mo? As per as I know, isang beses lang kita ginanon nung tinawag mo ako sa bahay namin. Ay, madalas, Anong madalas. ginawa mo? Jonah, mabaka ka dyan, halika mag-usap tayo. Sabi ko, sandali. Ay, Mag-usap naku, talaga madalas. tayo. Lalo na pag doon ako iikot sa may court, Oy, madalas. hindi ako dumadaan kasi alam ko maraming Ay, naku, adik na naku. tulad mo Kaya nga- doon. Kaya nga nakakuha ako ng pagkakataon nun. Gumagamit ng Ay, bawal naku, na opo. gamot? Oh. Si Beth? Bakit hindi? Ay, Bakit naku. kayo nilakabili ka sa Cyprus? Ay, naku. Mismo sa Nagpunta bunga ako mo ng nang galing, Cyprus. di ba? Kung di totoo, Oo, bakit may kasi- pagmamalaki? kasi Ano, gusto mo na mo kaibigan pangalan nga mo? kita dahil Ha? isa kang Gusto mo na mo Pilipina. pangalan mo? Kaibigan kita. Oh. Kinukwento ko sa'yo ang karanasan ko. Hindi Oh. ko naman pala alam na napaka-chismosa mo dahil Hindi ako makati ang chismosa kasi bunganga sa'yo mo. nagmula. Oo nga. Sa'yo Pero nagmula. yung Hindi ako round ako, chismosa, round diba? ako, Sandali Sa'yo lang. nagmula. Sandali! Sinabi ko lang sa'yo yun!
Hindi nga ako chismosa. Kasi chismosa. Beth, ang sabi mo ayaw mo Nagmula. manakit. Bakit Kaya ko nga nagkakaganyan? kasi isineshare ko sa'yo, kung ako nasa ibang bansa ako, pupunta ka ng Pilipinas, as babae ka, hindi kita para pasamain doon. Sasabihin ko sa'yo, huwag ka na tumuloy. Dahil naranasan ko. Ha? Ano sinasabi chismosa? Anong sinasabi Kasi mo naman- sa- Kasi sabi mo kung kani-kanino ako nag... Eh, ba't totoo Oo, naman sa ibang bansa, pero Bakit dito... magkasama tayo? Nasa jeep tayo ah. Oo. Ay, dito, pangatlo lang si Oo. Papa Daros, daladakat. Pero nasa jeep tayo, ano pang ilan siya? Anong nasa Bantay jeep? lang naman ako sa'yo ah. Nakakapinig ka na Ilang naman. beses na sinabihan nun, di ba? Sabi ko, Bet, alam mo, tigilan mo na yan kasi Hindi ko na naintindihan ang nangyayari. Elizabeth, ano ba ang nangyari sa Cyprus? Ano ang sinasabi ni Jonah? Yung sinasabi po niya kung kani-kanino ako nag... Yon sa ibang bansa yon. Pumunta ako ng ibang bansa para lang sa magulang ko, para sa mga kapatid ko. 17 anyos ako. Pumunta ako ng ibang bansa para lang sa kanila. 17, napalaban ako ng kasawahan. Sige nga, yun ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ako kung kani-kanino dahil dalawang lalaking minahal ko, pangatlo pa lang si Papa Darius, tandaan mo yan. Kaya doon ako galit na galit. Kaya ka nagagalit dahil nung naikwento mo ang lahat ng ito bilang matalik mong kaibigan si Jonah, sumama ang loob mo dahil nachismis niya sa iba. Opo, kasi hindi ko naman ikinahihiya dahil karanasan ko yun eh. Pero marami pa rin nagmamahal sa akin dahil hindi sa ganun. Dahil mapabata man sila, may edad man sila, kasi ako malambing ako. Mahal, ganyan. Mahal, mapababae, mapalalaki. Kaya hindi mo maano sa akin na may makasama ako niyang ganyan, may ma-inlove sa akin na ganyan. Naintindihan mo, Jonah, kung saan nanggagaling ang sama ng loob ni Beth. Opo. Pero hindi ako ganun karaming babae sinasabi. Alam unang beses sinabihan kita nun sa jeep tayo. Lahat ng sama ng loob ni Beth, Jonah, ikaw ang dahilan. Bakit? Ewan ko po sa kanya, ayun lang po yung pinagmulan namin. Yun, dahil sa bunganga mo, ikaw ang pinagmulan talaga. Dahil, Nung bakit? pinagkalat mo na yung mga baklang nangingikil. Ay, naku, ikaw ang may... Anong ginawa ko? Di ba wala? Nag-get pa lang ako kasi alam kong kaibigan kita. Penga ako ng ano, penga ganito, penga Siniraan mo ganito. kami, di ba? Hindi, di ba? Hindi ko Ikaw kailangan yun, ikaw makinggan, lang alam mo yun. yan. Kasi Dahil dinadamay nasa mo lang bahay sila, ka namin nilalat lagi. mo. Doon ka kumakain. Paano ka mangingikil? Sige nga, sabihin mo. Kalamami. Oo. Oo nga, doon ako kumakain. Pero Pero hindi mo kailangan para sabihin na nangingikil, Bet, alam mo, may pang-support ako sa sarili ko. Pangingihingi mo. Oo, Hindi naman wala lahat akong ng maguna, oras. Bet. Hindi Oo, naman wala lahat akong ng maguna, oras. pero Eh, hindi may para pera gawin mo tayo. yung bagay. Para Nasisimot supportahan ko din. yung sarili ko. Nasisimot din, Marunong ako sa nasisimot. sarili ko, Tandaan mo, baka. nasisimot. Sandali lang, sino ang sinasabing nangingikil? Kami, sinasabi niya sa buong tambay doon, yung mga baklang yan, nangingigil yung mga dumadaan. Hindi namin para gawin yun kung tutuusin eh. Dahil sa amin nga kumakain yan eh. Bakit O, nagbibigay ako doon? Doon ako natitira? Gumagastos ako doon. Doon ka nakatira? Kahit kumain ako doon, gumagastos ako doon. Kaya yun ang hindi Pero, mas hindi marami kang mano ni mami narinig yun. na sumbat sa mga pinsan ko. Hindi. Manumbat pero nagbibigay. Kaya sabi, Kahit si Bet, na. hindi nyo pwede yan kami dito dahil nagbibigay yan. At saka Mahiya ka kumikilos naman sa dito. gumagastos, Bet. Bakit umabot sa puntong panay ang sumbatan ninyo? Kung talagang magkaibigan kayo, bakit hindi kayo mag-usap ng maayos? Gusto ko na talaga siya kausapin, no? Naloka na lang ako bigla nung sabi sa akin ng barangay, ay may Kasi kaso nakakatakot pa. kaya. Sabi ko, paano mag-aaral ng kaso? Wala man, hindi nga ako nakapunta ng barangay. Nakakatakot, ang bigat-bigat nga ng kamay mo eh. Kaya nga, di ba? Kung totoo Kaya nga, tayo- buti ka mo. Alam mo, Totoo bang gusto ka binugbog ka ng boyfriend niya? Oo. Oh. Ano yan? Ayan po yung dahilan dahil nginugid ako ng jowa niya sa Hollow Blocks. Ayan pa, ito pa. Sugat ko pa sa paa. Ayun po yung sugat ko pa sa paa. Ayun po yung naging dahilan. Ayun po yung naging sugat ko. Yung sinasabi yung sinuntok ako ng jowa niya. Totoo bang hinipuan mo si Darius? Hindi ko po para hipuan si Darius. Oo. Bet, alam mo May yan. pinakita bang motibo si Darius sa'yo? Kasi kung Wala gusto ko, naman, wala. kasi kung gusto ko, pa, meron Sa na, ano, di ba? ang pangit Dapat, tsaka isa pa, yung naging jowa mo ngayon, alam mo yan, natanyag na ano, mga bakla na. Ay, hindi ko alam. Wala Kaya nga nga, alam di baka ba? may relasyon Kaya nga kayo. hindi na para Hindi, pero patuloy yan mo siya. ah. Kasi hindi Bantay mo ko yan, alam, umaga, di ba? hanggang maghapon, hanggang magdamag. Gusto ko lamang tanungin si Attorney Acosta, doon sa nagiging bintangan, mga paratang na paghihipo, ano po bang sinasabi ng batas tungkol dyan sa mga taong nananyanching, nanghihipo, kung mapatunayan na ginagawa nila yon?
Sa Revised Penal Code, sa Article 336, merong tinatawag na acts of lasciviousness o panghihipo. Alam nyo ba, kahit lalaki yung hinipuan, pwede pa rin makasuhan ang nanghihipo sa lalaki. So, pwede magsampa ng kaso dyan, no? At may pagkakulong yan mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. So, ang panghihipo sa babae man o sa lalaki man ay labag sa batas. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Botohan na, Hans. Alamin natin, kanino nga ba mas pumapanig ang ating mga sausawero at sausawera dito sa loob ng studio? First round ito, Hans. Oo nga, Chang Ami. Okay, pareho nating narinig ang kanilang kwento. Sa puti po, ang kanyang akusasyon ay hinipuan nang nasa pula ang kanyang boyfriend. Sa puti si Ate Elizabeth, sa pula naman si Ate Jonah. Ngayon, kaninong kwento kayo naniniwala? Pula ba o puti? Go, go, go! Boto na! Siyang Ami, hindi malinaw ngayon. Ang ibig kong sabihin, meron tayong mga naniniwala sa pula, may mga naniniwala sa puti. Kung tutuusin, siguro kung bibilangin ko to isa-isa, halos patas lang ang bilang. So, mamaya, hindi ko alam. Pero sa ngayon, ganito ang ating sitwasyon. Mga ka-face-to-face, kilalanin naman po natin ang boyfriend ni Ate Bebet na sinabing hinipuan di umano ni Jonah. Narito po, si Darius Cortinas. Pasok! Darius, totoo ba o hindi na hinipuan ka ni Jonah? Ma'am, totoo po kasi yun. Nagiinom po kami. Ngayon, sabi ko, Joe, wag, kasi andito si Beth, ginagalang ko siya, Joe, wag. Ginaganya ako, sinesenyasan niya ako. Sabi ko, Joe, wag kasi, Joe. Kaya nagsisinyasan sila. Nagsisinyasan no talaga. Sabi ko, Joe, wag nga kasi, Joe. Kaya Maya ka naman, nandito shota ako. Sabi ko, Teka lang ha, paano mo sasabihin ganun kung nasa harap tayo ng jowa mo? di ba nagbubulungan tayo? Ay, wala kami. Binubulungan mo ako. Mga kapatid, malalaman natin kung totoo ba ang sinasabi ni Darius sa pagbabalik po na nag-iisang talakserye at Barangay Hall on air ang face-to-face. Diyan lamang kayo. Mahal mo ba talaga, Darius? Si Bebe? Oo, mahal po talaga. Pwede bang huminga lang muna ng sandali? Ang bilis talaga ng tibok ng puso ko. Walang biro. Ay! Ang mga problema, face-to-face, pagtalikuran. Harapin mo, face-to-face. Tuloy-tuloy pa rin po ang talakan tungkol sa alitan na nag-ugat sa hipuan sa oras ng inuman. Nagkaharap na po sina Ate Beth at Jonah kanina at nagpalitan na po sila ng mga paratang at depensa. Ngayon naman kakausapin natin si Darius. Darius, gusto ko lang malaman, paano ba kayo nagkakilala ni Ate Beth? Kakilala po kami kasi, magkakatropa po kami. Tumagal-tagol na ho na magkakasama kami. Yung sinabi ko na sa 3 kong tropa, Tol, iwas-iwas na kay Beth kasi nadidevelop na ako. Ngayon, yung nagiinuman po kaming dalawa kasi para mang nagkapera siya, nagkapera din ako. Sabi ko, Beth, tara, inom tayo. Di nakipag-inuman ako. Pagdating namin sa lotohan, nagtapat na po kami sa isa't isa. Sabi ko, Beth, nadidevelop na ako. Wala na ako kami magagawa. Kahit yung nanay ko, sinasabi na, Darius, wag, mahiya ka naman, bata ka pa. So 3 buwan na po kayong Kasi iniisip magkasama ni Darius. Pinaghihiwalay kayo ng mga magulang niya. yung mama niya, pinapaiwas siya, sabi niya, bakit ba sama ka ng sama doon kay Bet-Bet? Huwag ka na magsasama doon, sabi sa kanya. Sabi naman niya, wala kayong pakailam. Best friend ko yung tao kahit ikaw, kaibigan mo, kaya mong iwanan. Ginaganon niya. Huwag Ang na. sinasabi niya, best friend, pero hindi niya sinasabing girlfriend. Hindi pa kasi kami yung nag-ano. Alam niya talaga Kasi ayaw niya nga na ayaw niya na dumaan sa punto yung yung talagang pagagalitan siya, yung pumunta ka sa ganon, lumayas ka, ayaw niyang dumating sa ganon.
Malapit ka sa kaibigan sa kapatid ni Darius, yung ate niya. Anong reaksyon ng ate nung malamang may relasyon sila ni Beth? Yun sa atin naman po, okay lang po. Kasi naintindihan niya po yung side ni Darius kasi dumaan din po siya sa dun eh. Both lang ako kay Darius para kay Beth. Kasi ayun din yung kailangan ni Beth talaga eh. Yung magmamahal sa kanya. Kailangan niya rin nagmamahal. Mahal mo ba talaga, Darius, si Oo. Beth? Oo, mahal ko talaga. Natutuwa naman ako para sa iyo, Beth, na ikaw ay maligaya at in love. Balikan lang natin yung naging issue nung gabing yun. Darius, may nararamdaman ka ba na may gusto sa'yo si Jonah? Kaya ka pinipilit nung gabing yun? Di gusto niya, pinaparamdaw niya sa akin na gusto niya lang akong gamitin. Gagamitin niya ako para ako kasi siya, sa lahat ng tropa niya, sila niya, siya hindi pa Pwede po mag-request. Pwede pong pahingi ng kaping yung purong powder. Ipapapapak ko po dito para nilalabisin sa mga sinasabi niyo. Nako, na lang, Jojo, na lang. Bakit? Ba't mo ako sinesenyas? Totoo naman ah. sige. Nako, totoo Sandali naman lang. ah. Totoo naman ako. Kanina Darius, sandali lang. Nako, na lang ba? Di ka naman... Darius, sandali lang. Darius, sandali lang. Gaano katotoo ang mga... Narinig mo ba ang mga sinabi ni Beth kanina? Ni Jonah kanina, narinig mo? Oo, narinig ko. Pati yung pinagkakalat niyo may tulo ako. Kahit magkatinginan tayo, wala akong tulo, no? Kailangan Sandali lang, Darius, patawarin. Wala akong gustong makita sa mga oras na ito. Eh, ma'am, kahit magkakalat niyo may tulo ako, wala naman akong tulo. Huwag dito, ayoko makakita. Doon daw, doon, banda. Huwag mo mapakita yan! Beth, pigilan mo. Yan! O, wag mo daw, Akin lang yan, huwag mo na ipakita. Balikan lang natin, sandali. Ang nangyari nung gabing yon. Totoo bang binalikan mo si Jonah at binugbog mo? Oo, ma'am, binalikan ko kasi sabi ko sa kanya, Jo, ba't mo naman binugbog yung jowa ko? Di ko nga sinasaktan yan. Di ako nakapagpigil, nakasuntok ko yung mukha niyan. Nasuntok, tsaka di ba tinulak mo ako sa hollow block? Oh, bakit? Ba't hindi Kaya ka nagkaroon tutulak? ako ng ganyan. Sinaktan mo to. Oh, Paano bakit? sa Ganun din ginawa naman ko dyan? mo. Ano ba kasi Loko, nalalaman mo? ganun din naman ginawa mo. Ano ba nalalaman mo? Aba, Sa ganun din ginawa naman ko ginawa dyan? mo. Tinulak ko lang siya, Aba, oo. tinulak mo Tinulak ko lang siya, ako. pero ba't ganun ginawa mo sa akin? Hoy! Bakit? Huwag ka Totoo naman. naiiba. Huwag ka naiiba. Huwag ka naiiba. Sandali lang, mga kapatid, tawagin naman po natin ang kakampi ni Jonah. Ang kainuman nila nung panahong yon at saksi sa pangyayari. Narito po si Darwin Solicito. Pasok! Sandali lamang. Darwin, ano ba ang nakita mong nangyari? Ano ba ang nasaksihan mo? Totoo bang hinipuan ni Jonah? Magkapatong po Si sila ng Darius. kamay. Magkatabi po sila ni Darius ganyan. Si Darius, si Jonah, hinihipo ang ganyan. Bet. Loko. Ikaw lang ang bibigyan ng mali sa Bet. Palibasa ka sa bakit tayo hindi Darius ka. Kabay niya, no? Sandali lang. Sige, subukan mo. Kala ko bakit Sige, bagay kayo. Hoy, bakit mo? Bang huminga lang muna ng sandali? Ang bilis talaga ng tibok ng puso ko. Walang biro. Nakita nila yung mga mukha nila, ang Oo papakit. na lang, oo na lang. Sandali lang. Ay! Sandali! Sandali lang. Darius, bakit ka ba galit na galit? Ma'am, kasi kinuwento na lang dyan eh. Kinuwento na lang dyan yung yung kwento ng ginagawa namin. So ang sinasabi mo, nung gabing yun, wala si Darwin doon? Nanonood ng TV. Nanonood ng TV. Ano ba talaga, Darwin? Nasa loob ka ba ng bahay, nanonood ng TV, o nasa tabi nila? Nasa tabi po nila. Na. Si Bet po, si Jonah, si Darius, si Jason, ako.
So ano ang nakita mo? May hipuan ba talagang nangyari? Hinipuan ba ni Jonah? Wala po. Mga kapatid, papasukin po natin ang magpapatunay na sina Jonah at Darwin ay partners in crime talaga. Ang estudyante daw pong nakaranas ng pang-aabuso sa kamay ng dalawa. Narito, si Jason de la Cruz. Pasok! Jason, umupo ka muna. Ano ang sinasabi mong naranasan mong mula kay Jonah at kay Darwin na pang-abuso? Nung time po noon, birthday po ng ex-girlfriend ko. Nagkaka-girlfriend, bakla, oo na lang ha. Napadaan po ako noon, niyaya po ako, tapos biglang nagkainuman. Hindi po ako sanay talaga uminom, first time lang po. Yung nagkainuman na po, nahilo na po talaga ako. Yung di ko na kaya, upo ako sa gilid, naiglip po ako. Talagang inano ako ng dalawa niya, no? Hinihila pa nga ako sa ano niyan. Kunyita sa ano, sa sulok na madilim. Kailan? Ay, nubaran yung shirt ko. Nagbubuksan na nila. Gising po ako, nagkatulakan kaming dalawa ng bakla ni Juna yan. Bigla inatak ako sa gilid. Ano sa luwa, sa luwa? Sandali lang. So, ang sinasabi mo, Jason, Relax lang, relax. Oo nga, huwag mo tatatuin. Ito, kausap ko. Chill. Jason, ang sabi ng dalawa, bakla ka daw. Ang kapal naman na mukha na sabihin mo, bakla ako. Tignan mo naman, ko, bakla ba ako? Wala ka. Kasi gusto mo lang nga. Puro yung pagkalalaki ko, kasi virgin ba ako? Ang kapal naman ang mukha niyo. Sandali lang, Jason. Hayaan mo na yun. Nasa kilos mo naman eh. Sandali lamang. Tatanungin ko lang si Dr. Camille sa pagkakataong ito. Doc, unahin ko lang yung paano ba natin maipapaliwanag itong sinasabing nangyaring sila-sila, nag-inuman, sila-sila, magkakaibigan, pagkatapos may nangyaring hipuan. Eh, di ba pagka ang isang tao ay nakainom, medyo lasing ka na, hindi mo na alam ang mga nangyayari. Okay, kuminsan pag sinasabi natin na nanghihipo tayo, merong pagkakataon na ito ay pamamaraan para makakuha ng atensyon or sabihin na natin nagpaparamdam kayo. Ngayon, may pagkakataon din naman na itong klaseng panghihipo na to merong malicious intent. And sometimes, itong malicious intent na to, yung iba, the mere fact na pag hinipo mo ang isang tao, nagkakaroon ng sexual gratification. Yun ang mahirap dahil kasi ito ay tinatawag nating merong konting dysfunction. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Hans, botohan na para sa ating mga sausawero at sausawera at final voting na nila ito. Mahirap ang gagawin kasi pipili tayo ng panig na ating pinaniniwalaan. Narinig naman na natin silang lahat. So, time for you to make your choice. Boboto na kayo. Go, go, go! Okay! Siyang Ami, parang ganun pa rin eh. Parang hati pa din ang ating audience. Parang halos magsingdami lang ang naniniwala sa kwento ni Bebet ng kanyang jowa at sa kaibigan nito. At magsingdami rin yung naniniwala naman sa kwento ni Jonah at ni Darwin. Masinsinan pong kakausapin ng ating trio tagapayo ang ating pong mga bisita. Ano nga kaya ang konklusyon ng usapan nila? Matultukan pa kaya ang hidwaang ito? Sabay-sabay po nating aalamin yan sa pagbabalik ng Face to Face. Ang katawan ay dapat ingatang buo. Ang katawan dapat iniingatan. At kung mahal mo ang iyong kaibigan, iingatan mo rin siya. Huwag kayong magsakitan. Ami Perez would like to thank Philip Stein, Bello Medical Group, Plains and Prince, Dr. Steve Mark Gunn, Gloss Nails. Hans Mortel would like to thank Drs. Manny and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank AXN Time and Sports Shades. EC27 Guava Plus Organic Soap. Effectively controls 27 skin problems. Ludi's Peanut Butter, a tradition of nutrition. F101 Direct Sales, Apparel, and Shoes. Kape Alerto. Alerto ka sa isip, salita, at sa gawa. Zagu. PB Stuffed Bread. Home Appliances by Minami. Galing ng quality. Placenta by Samstre. Face to face.
doon ako galit na galit. Kaya hindi totoo talaga. Nag-aaway kami ng magulang ko. Ay, tama na kami, Kita ko sa nabalitan sinungaling. eh. Kaya dito, pagka ito nagsisinungaling sa akin, sinungaling kasi Kaya yung ginano niya ako, hindi ko kaya, inula ko na umalis na ako kasi nakinig kasi bilang. Ay, part ko naman po sa magsawa na po kasi ako magpaliwanag sa kanya. Hindi naman talaga. Lagi ko pong tinatibig sa sarili ko, hindi naman nagamit. Which is, May kasalanan ka. Hindi mo dapat yung kamay mo sa kanya. Mag-sorry ka. Kasi na-misinterpret ka. Na nang-aagaw ka na noon. Kasi kung ganun ka. Hindi mo naman jowa yun eh. Nagbabalik po ang inyong Barangay Hall on Air. Nasaksihan natin ang issue tungkol po sa inumang nauwi sa hipuan at awayan. Matapos po ang naging harapan ng mga magkakalaban at ang heart-to-heart counseling ng ating trio tagapayo, saan kaya tutungo ang isyong ito? Sa ating mga panauhin, sana po isaisip ninyo at isapuso ang sasabihin ng ating trio tagapayo. Simulan natin kay Attorney Acosta. Ang galit hindi dapat maging daan para tayo magkasala. Mamutawi sa ating bibig ang masasamang salita. Wala tayong karapatan na saktan ng ating kapwa. Unless self-defense pero yung sasaktan natin, sabi ko nga, ang kapwa ibinigay ng Diyos para ating mahalin, para ating ingatan. Ngayon sa panig mo naman, Ate Bet-Bet, huwag kang ma-insecure. Kitang-kita naman ang buong Pilipinas, mahal na mahal ka ng iyong sweetheart. Kahit sino pang lumapit dyan, kay babae man o bading man, hindi ka niyan ipagpapalit kung talagang mahal ka niya. Tama! Di ba? Inailagay mo sa puso mo. Eh di ang gawin mo, pagsabihan mo, oy kaibigan, medyo yata hindi na tama yung ginagawa mo. Mukhang sinusulot mo na ako. Huwag kayong magsakitan. Ang katawan ay dapat ingatang buo. Ang katawan dapat iniingatan. At kung mahal mo ang iyong kaibigan, iingatan mo rin siya. Gaya ng sabi ni Darius kanina, na-appreciate ko. Ayaw ko na sinasaktan si Bet-Bet dahil mahal ko siya. Gayon din ako, sabi ni Darius, pag may mananakit sa akin, tagapagtanggol ko, si Bet-Bet. Napakagandang pag-ibig, no? Kaya lang nalimutan nyo na ang pag-ibig hindi nananakit ng kapwa, hindi nagseselos, hindi gumagawa, hindi nagsasalita ng masama. Kaya sana, samantalahin nyo ang pagkakataong ito. Nandyan si Chang Ami, si Hans, ang trio tagapayo, ang mga sausawero at sausaweras, ang buong Pilipinas nananalangin na kayo'y magkasundo, magkabalikan ng kapayapaan sa inyong buhay. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Dr. Camille. Gusto ko lang i-explain sa inyo yung mga behavior na minamanifest kanina ng ating mga guests ngayon. Kagaya po ng kay Bet-Bet, siguro po, maaaring napapansin nyo, no, pag nagagalit po siya, no, talagang nagiging palaaway po siya. Unang-una po, nagkaroon po kasi siya ng tinatawag po siya. Unang-una po, nagkaroon po kasi siya ng tinatawag nating deprivation or hindi po siya talaga nakaranas nung sabihin na natin na nag-undergo siya ng proseso na na-in-love bilang isang dalaga. Nung, di ba po, ang nangyari po nung pagdating niya na 17 years old, siya po ay naging isang sex worker. Ang isa pong sex worker nung time po na 17 years old po at nakaranas po ng 6 na buwan na ginagamit po ng iba't ibang lalaki, ay isa pong napakapait na experience para sa isang babae. Talaga pong inabuso po siya. At yan po ay talagang ginawa niya ng paraan para maibangon niya ang sarili. Lahat po ng kanyang naipon noon, nawala rin po lahat kasi dun lang po niya na-realize na lahat ng mga taong akala niya kaya niya ginagawa ito ay dahil makakatulong siya sa kanyang pamilya, pero ang nangyari po, ang talagang ginusto lang po ng kanyang pamilya ay yung kanyang na kinita. So, kung nakikita niyo man po na may pagka-immature o parang bata, nagkakaroon ng pagkakataon na parang nai-inlove siya sa bata, ay dahilan po na nawala po yung yugto ng buhay niya. Na sabihin natin, pag isang 17, 18, 19, 20 ka, yun yung dapat na experience mo, na i-inlove ka, nagkakaroon ka ng first boyfriend, pero yun na nga po first boyfriend po, hindi po nangyari, biro nyo, pupunta kayo sa ibang bansa, biglang ganun ang gagawin sa inyo. At alam po niya na yun po ang kanyang haharapin at hindi rin daw po niya alam kung paano niya nagawa lahat yun at natiis po niya
niya ng 6 na buwan. Sana naman dito sa face-to-face ay magawa ng paraan na magkapatawaran din kayo. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Reverend Jerry. Dito sa face-to-face, nagkaroon kayo ng pagkakataon na ang inyong mga sama ng loob ay may labas nyo, pero hindi lang sa isa't isa, kundi pati sa lahat ng ating bayan, Pilipinas, lahat sa ating mga nanonood dito na naintindihan nila at nalalaman na natututo sila na sa ganitong pag-aaway, sa ganitong paglalabanan ay wala tayong mapapala. Ito'y disgrasya, sinasabi natin disgrasya. Pero makikita naman natin na sa kabilang yon, meron naman naghatid sa atin ng grasya. Katulad ng tunay na pagmamahalan, pakipagkaibigan at ang pag-uunawaan. At higit sa lahat, yung mabigyan natin ng solusyon, yung disgrasyang ito ay talagang grasya na kapag dumating na tayo sa halip na naghuhusgahan tayo at talagang lagi natin pinaparatang isa't isa, ay sa halip na ay magkaunawaan, mag-understanding tayo. Sana naway maisip ninyo ano ba talaga mas makabubuti para sa inyong kinabukasan at para matuto din ang lahat na nanonood din sa inyo. Maraming pong salamat sa ating trio tagapayo. Ate Bebet, bilang ikaw ang maraming sama ng loob kay Jonah, may gusto ka pa bang sabihin kay Jonah sa puntong ito? Hindi, ang inaano ko lang sa kanya, sana Jonah. Kaya minsan may nanakit rin ako sa'yo. Pag nagkikita tayo, sana hindi naman yung kada makikita mo ako, sinasampal mo ako. Kaya naman, kung hingi ka mong tawad kaya naman kitang patawarin kasi ang Diyos marunong magpatawad. Tao pa kaya? Tayo, anak niya tayo. Wala na ganun ako. Ganda-ganda mo lang, mga friend. Oh, tama na. Baka naman bumalikwas na naman kayo. Tinacharot mo ako lagi. Jonah, may gusto ka bang sabihin kay Bebet? Sa akin lang, di ba kaibigan mo, di ba, ikaw na sa'yo na nga nanggaling, kaibigan mo ako. Bago ka magpunta sa ibang mas mataas sa atin, kung tanongin mo muna ako ng maayos. Pero, yung, friend, ba't ka naman ganyan? Ganunin mo muna ako, wag naman yung kasi, inaano mo yung jowa ko. Pero sana, tinacharot mo ako pag ganyan kasi, alam mo naman, ganito okay ako na sa sinungaling, yung totoo lang kasi. Tal na. Ay. So pinapatawad mo na si Ate Bebet dun sa nangyaring pagsampal sa'yo. Si Darius dun sa nangyaring pananakit. Hindi lang. Okay lang kasi mayroon naman siya ng kagat. Nakagat mo? May sinasabi siya. Okay na po sa akin yun. Patay mo siya. Napatawad ko na po yung ginawa niya sa suntok sa mukha. Kahit siya yung kauna-una ang sumuntok sa mukha ko. Edma lang po yun, nakagat ko na siya. Okay na po sa ayos na po kami ni Darius. So, hindi na po ako mapagtanim ng sama ng loob na tao. Ate Bebet, si Darwin naman. Sige, bati na tayo pero pasuntok. Pasuntok talaga. Una lang sa'yo, Pasuntok lang isa, bati na tayo. Joke. Pero naintindihan nyo naman, Jonah, Darwin, yung pinagdadaanan naman ni Ate Bebet. Jason, may gusto ka bang sabihin kay Jonah at kay Darwin? Hindi naman po ako magpatawad kahit anong binibintang nila sa akin na ganun po ako. Pero hindi po totoo yun. Handa po ako magpatawad sa kanila. Huwag nilang po ulitin yung ginagawa nila sa akin. Yung ipuan po ako nila, huwag nilang po ulitin. Kasi sa susunod, pag kayo ay nag-enjoy at nag-inuman, sabi nga nila, ang alak sa tiyan lang. Hindi yung dinadala kung saan-saan. Kasi dinadala sa kamay. Dinadala sa kamay. Makinig kayo kay Ate Hans, may sasabihin. Oo, paalala sa mga Becky. Kasi, aminin naman natin dito sa Pilipinas, parang normal na parang biruan yung, uy, musta yung ganon. Kaso, yun ay biruan kung ang magkakasama ay pawang mga lalaki, pawang mga Becky, o grupo ng Becky at mga lalaki. Na magkakakilala. Na magbabarkada, na matagal nang nagbibiro. Kasi pwedeng biro, pure fun. Kaso naiiba talaga ang timpla pag sa grupo ay may babae. Naiiba
Kasi tayong mga Becky, kadalasan, pag medyo crush natin yung lalaki, biro-biro, ay, I miss you, yakap-yakap. Dinadaan natin sa biro, pero half-meant. At ang babae, nararamdaman niya pag talagang kung yung bakla may interes sa isang particular na lalaki. Napakinggan niyo yun, Jonah, Darwin. At least masaya kami dito sa Face to Face dahil nagkabati kayo. Kahit na halos hambalusin nyo ng silya ang isa't isa, nagkabati kayo at nagkaunawan kayo. At talagang tumibok ang puso ko, 3 hakbang pataas. Grabe, Ate Bet-Bet. Pero gusto ko lang malaman mong nasisiyahan ako at natutuwa ako na may nagmamahal sa'yo. At ang mga kaibigan mo ay nandito at marami ang nagmamahal sa'yo. Amin na po tayo. Anong aral ba ang naisipabaon po sa atin ang isyong ating tinalakay? Mga kapatid, karamihan po sa atin ay mahilig sa salo-salo, handaan at inuman. Isa ito sa paraan upang tayo sabi nga nila, maging stress-free o maglibang, maging masaya at makalimot sa ilang mga problemang pinagdadaanan natin sa buhay. Subalit lagi po nating tandaan ang ating limitasyon tuwing po tayo ay nasa ganitong pagkakataon. Dapat din igalang natin yung ating mga kasama o kainuman. Huwag isagad po ang sarili sa mga inumin at panatiliing conscious po ang ating isip sa mga nangyayari, lalo na po sa mga ginagawa o kinikilos natin. Respetuhin nawa natin ang bawat isa dahil kahit kailan ay hindi po tama ang pananamantala. Ika nga sa commercial ng alak, sabi nila, di ba? Drink moderately. So uminom lang tayo ng tama upang hindi tayo mauwi sa maling gawa. Maraming salamat sa atin naman pong co-host na si Hans Mortel sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Sa ating pong trio, tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera sa studio, at sa ating mga bisita po na nagbahagi ng kanilang kwento. Nasaan ka man at anuman po ang iyong problema, nandito lamang po ang Face to Face para kayo po ay pakinggan at tulungan sa abot po ng aming mga kaya. Ako pa rin po ang inyong Tiyang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. So parang ang lumalabas dito nang dahil dun sa utang ni Elsa, kahit kayo po ay bayad na, hindi po maibigay sa inyo yung rehistro. O ang may karapatan na magano, demanda ako ni Aling Tess. Sinungaling ka. Sandali lang!